umaga sa inyong lahat and welcome of course sa ating programang inyong inaabang-abangan every Saturday morning. Ang nag-iisang programa kung saan ang mga sikat nating kapamilya ay pumupunta dito sa atin para makipagkwentuhan ng konti. Ito po ang Sabado Sikat. Siyempre kasama ang opisyal na taga-interview ng mga sikat. Ako po si China Paps, your groovy happy DJ, and I'm really happy this fine Saturday morning. Bukod sa we're still feeling that January chill, ika nga at medyo hirap bumangon sa umaga, pero it makes me doubly happy knowing na alam kong knowing na alam pa no? Knowing that you, mga kapamilya natin na nakikinig ngayon ay nakatutok na naman sa inyong mga radyo, and of course nanonood ngayon sa MOR TV at www.mor1019.com. Anyway, ngayong umaga, makakasama natin of course ang isa po sa ating mga kapamilya stars na merong pelikula na malapit na rin ipalabas. Of course, napakalaki din ang fan base niya, and then I'm really happy and really glad that he had the time para makasama sa atin ngayong umaga. A multi-talented kapamilya. Mamaya pag-uusapan natin ba't ko siya tinawag na multi-talented para sa mga hindi pa nakakaalam. Anyway, para hindi na humaba pa ang introduction natin, ladies and gentlemen, help me in welcoming the one and the only Sian Lim. Sian. Oh, hi. Good morning. Thank you for having me here. Good morning. No problem. Una, kami dapat magpasalamat. Yes. Nandito ka. Anyway, so, kumusta naman ang okay naman. Ito, medyo busy dahil we're busy promoting, and at the same time, dinadub din namin yung pelikula para syempre, just in time para sa January 15. Correct. Ayan, so alam ko, inaabang-abangan na ng marami. And the first time that we saw the trailer, medyo nakakatuwa na eh. Yes. Trailer pa lang yun, di ba? So, more to come, ika nga. At pag lumabas talaga mga kapamilya, make sure you be there on the first day. Anyway, ito ay magiging kwentuhan lang natin. Very light conversation. Kwentuhan para lang tayong nakaupo sa kung saan dyan. No heavy questions. Kung meron man, pagagaingin natin. Anyway, first question natin, Sian. Paano at kailan ka ba napasabak sa mundo ng show business? Ang storya po niyan is galing po ako San Francisco, doon po ako pinanganak. Tapos nung pagkadating namin dito, bumibisita kami sa Pilipinas. Okay. Tapos nung pagkadating ko dito, naisip ko parang okay dito tumira. Mas okay. Gusto ko basketball dito. May naman akong height. Yes, matangkad ka. Anong height ni Sian Lim? 6'2". Okay. And sige. pwede naman ako mag-training sa States kasi doon pa naman kami nakatira. Perfect timing, mga 2009. Pagdating ko dito, sakto. So yun, pumunta kami dito. I got into UE. Tapos nakapasok ako sa varsity. Pero The Red Warriors. Yes, Red Warriors. Kaso I found out na merong 2-year residency if you came from another. Okay. So yung 2 years na yun, training. During training, I went to the Star Magic office kasi I knew somebody na pinicture lang for pictures, for school pictures. Dalaw lang talaga to get pictures. And then that person said, why don't I introduce you to Johnny Manahan? That person is Ton Lau, my stylist now. He introduced me to Mr. M. Okay. Sabi ni Mr. M, okay, ganun kabilis. Okay, we'll get in touch with you. Ganun. Tapos after that, next thing you know, like couple of weeks, may workshops na, So, ganun kabilis? Yes, people think na mabilis, pero I still had to wait, syempre, yung workshops, the training, the minor roles, yung mga pero kasi it's known within the industry talaga, the Philippine entertainment industry. Iba yung mata ni Mr. M. Oh, yeah. Diba? So when he saw you, most probably parang wala fast forward na kagad. Okay, ito parang ganun. Dumaan lang siya, and probably about 2 seconds lang sabi niya, ganun lang, wala siyang sinabi siya. Very soft-spoken naman si Mr. M. Yes. The few times na maririnig mo siyang sasalita, kadalasang galit. Anyway, Mr. M, magandang maga po. Anyway, ayan. So that ended your ika nga quote-unquote basketball career. Yeah, that's it kind of ended na parang sabi ko I wanted something different naman eh. So yun, in transition it's pretty good. Nakakatuwa. Pero did you ever get to play actually sa isang official game ng UE Warriors? No, I didn't. Hindi na po ako umabot doon. Okay. Training lang, then after that I left. Who were the teammates na naalala mo pa? Ngayon aktibo.
Marcy Arellano. Okay, Marcy Arellano. Paul Lee. Paul Lee, who's with Rain or Shine. James Martinez. Yun yung mga... Okay, so yung batch na yun. Okay. Sila still good friends of mine up to now. Okay, that's good. Sila James Yap, matagal na no? Sobrang matagal na sila. Okay, so I presume if you were not given this chance show business, nasa basketball ka pa rin ba? Yes, oo, basketball. Pero mas gusto ko kasi maging psychologist nung time na yun. Psychologist? Yeah, nung sa States yun yung course ko. Okay, psychology. Okay. So, dapat pala na-meet mo si Papi Charles, yung DJ naming psycho. Psychology student din siya. Parang iba psycho. Si Papi Charles kasi. Anyway, so, yun yung... Kailan mo naiwan? Nung 2009, nung umuwi ka dito sa Pilipinas? Yes, around 2009, 2010. Yun, right then and there, nung nakuha ko na yung offer from Star Magic, syempre, nalaman ko na ito yung gusto kong gawin talaga. I'm willing to wait, I'm willing to do what it takes. Okay. So, ito for yourself, ano yung masasabi mo na meron ng isang CN Lim na wala doon sa ibang kasabayan? Meron ako. I think yung kasi gusto ko talaga to I really want this. No, even nung nagsisimula pa ako. The passion and the desire, grabe. Maski wala na akong tulog, maski, I mean, I'm sure everyone can say the same thing. Pero deep inside, I know na yun yung something that you cannot take away from me. As yung passion ko. Kasi if you're being true to yourself, di ba? Parang ikaw lang makapagsabi sa sarili mo na, talagang ginagawa ko lahat. Yes. When I say lahat, I mean lahat, di ba? Anyway, I've seen you saan palabas nga ba ng ABS-CBN? Basta nakita kitang nagpa-piano minsan. So you play lots of instruments, tama ba? Yes po. The story behind that is my mom is a piano teacher. Okay. So that's what started off my sabihin natin my piano my musical training dahil kay mami. Yun nga, nung nasa States kami, may mga electives. When you take classes, may mga electives. Okay. So I took band. And doon, marami ka nang matututunan from your classmates. Palang sabay-sabay kayong matututo from elementary to high school. Ang dami na and it's free. The class is free. Okay. So unlimited yung resources mo. So, ilan ang instrumentong kayang tugtugin ni Sian? My main instrument is piano. Okay. But brass instruments, mga ganun, mga trombone, yeah. Okay. Yun ang mga ginagawa ko. But wala akong masyado practice pero... How about strings? Do you play the guitar? I play the guitar, okay. Yes. Self-taught nga lang yung guitar. Pero at least, ang dami mo palang pwede maging fallback, pare, di ba? Dapat palagi may bala, di ba? Sabagay. Anyway, so ano mga pinipiyesa mo madalas dati? Hanggang ngayon ba? Regularly nagpa-piano ka? Regularly, I can't say na palagi na ako nakapag-piano. Pero always classical. Classical piano, yes. Mga Bach. Yes, mga Mozart, Chopin, mga ganun. Ayos. Anyway, so ayan, so yung mga kapamilya natin nakikinig, of course, the loyal fans of Sian, and then the Kim C fans, actually alam na nila yan di ba? Pero yung mga nakikinig sa atin nga na first time na marinig, ganyan pala si Sian Lim So at least medyo meron kayong onting trivia na nalaman about this wonderful kapamilya that we have right here. Anyway, eto, usapang love team naman. I mean, you and Kim Chiu, of course, one of the hottest love teams around talaga, di ba? Thank you. So, what was your initial reaction nung tinambal ka kay Kim? The first talaga when it was when the news was broken to you. At first kasi nung Beyond the Girl po yung una namin po. Yes. Nung una kasi yung role ko po doon, hindi naman po talaga ako matatambal kay Kim. Okay. Yung story po na yun para kay Mateo and kay Jolo. And I guess and I was supposed to be just Mateo's brother. I was a support of the two boys. And yun, as the story unfolded, I guess, nag-iba na yung story habang tumatagal. And yun nga, in the middle, wala rin naman sinabi sa akin, no one broke the news na parang, ito ipa-partner ka, medyo kiligto. Walang ganun So naramdaman mo na lang na it was going there? Oh, it sort of just happened. Wala siyang formal
Kasi usually merong formal nasasabihin sa'yo, formal meeting or something na, ganito kay Papares. Wala eh. In the middle of the story, iba na lang bigla yung line. Tapos nakita ko na lang, parang na-in love na yung character ko. Okay. Tapos ayun, hanggang sa gano'n, nangyari na nga. Okay. So, ganun lang kasimple. Yes, ganun lang kasimple. Ganun kabilis, ganun kasimple. Any pressure na naramdaman mo? Meron man. At first, mararamdaman ko siguro yung pressure pag nasa lamesa ako at mini-meeting ako. Usually doon pumapasok doon. Usually sa mga paghihintay ginagawa. Kaso, kasi para sa akin ang nangyari, nabasa ko na lang sa script na may pagtingin si Andy kay Jade. Yung parang parang ganito ba talaga to? Parang totoo. Di ba kayo nagkamali? Parang di ba kayo nagkamali kasi I was so used to parang hindi naman kalakihan yung role ko noon. So parang okay, may pagtingin na pala. So I guess sa tingin ko lalaki na yung storyline ko. Yun, pero at least nangyari yun. And I'm very, very thankful na nabigyan ako ng ganong klaseng break dahil sobrang saya. Well deserved. Thank you. Anyway, so let's talk about the movie now. Itong Bride for Rent. Mamaya may mga tanong pa ako tungkol dyan. Pero right now, are there any characteristics? Anong pangalan ng karakter mo dito? Rocco Espiritu. Si Rocco Espiritu. Meron bang pagkakapareho si Rocco Espiritu at si Sian Lim? Oo. Kasi si Rocco, he's a spoiled child. Ako hindi ako spoiled. Pero I'm the only child. And if you're the only child, you get all the love, you get all Talaga, there are perks that come with being an only child. Oo, ako